Palakpakan natin ang Panginoon this morning. Excited na ba kayong sumamba sa Panginoon? Excited na po ba kayo magpuri sa Kanya? Sumigaw nga po tayo ng praise the Lord! Hallelujah! Let us pray. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa oras at araw na ito, Panginoon. Sa buong sanlinggong pinagpala mo po ang iyong mga anak. Salamat po sa iyong katapatan. Ngayong araw na ito, Panginoon, nagsama-sama po kami, Panginoon, sa ilalim ng bahay-sambahan ito upang ipahayag, Panginoon, ang isang layunin at yon ay purihin, dakilain at pasalamatan ang iyong banal na pangalan. Narito po kami, Panginoon, upang sumamba sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, paghindapatin mo po kami, Panginoon, at nawa maging bunga ng aming mga labi ay ang wagas na pagpupuri para lamang po sa inyo. Panginoon, ituon mo ang aming puso't isipan sa inyo, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong mga awitin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin at paglilingkod sa isa't isa. Mailagay namin sa bawat isa, sa aming puso at isipan, lahat ng ginagawa po namin dito, Panginoon, ang sentro ay wala nang iba kundi kayo lamang, O Diyos. Nawa po, Panginoon, kung meron po kaming mga problema, meron po kaming mga karamdaman, nawa po ang pagsambang ito ay maging susi at daan para katagpuin, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng anak ng Diyos, magsabi po ng Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Diyos? Batiin mo naman, kamayan mo yung katabi mo. Salamat sa Diyos, kasama kita ngayon. Sige po, kamayan po natin yung katabi po natin. Iyan po, batiin po natin. Come on, batiin po natin. Amen! Ang lahat po ba'y pinagpala ng ating Panginoon? Sino po pinagpala ng Panginoon? Amen! So kung lahat po ay pinagpala, tayong lahat ay umawit, magpasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi nga po sa Awit 95:1-2, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ang handugan ng masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awitin may tuwa at galak. Awitin po natin siya ng may tuwa at kagalakan sa ating Panginoon. Napakadakila ang biyaya ng Panginoon. Ilang biyaya kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubos. Mapipigil ang pagsama sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat
ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ha! 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 Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihamsik. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahamdik. Ang awit ko'y iyong tingin. Come on, langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen! Purihin ang ating Panginoon. Tunay nga, langit ang ating nadarama kung kapiling natin siya. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihamsik. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Tunay nga, langit ang aming nadarama sa piling mo, Ama. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa mga awiting ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya.
Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran
tunay na ika'y tapat sa amin, Panginoon. Nag-uumapaw, Panginoon, ng biyaya mo sa aming mga buhay. Salamat sa iyo. Panginoon, hindi kami magsasawang magpuri, magpasalamat sa grabe mong ginagawa sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Ama, sa araw-araw. Ito lamang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Oh, what love. How can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Because in love we do not find. 1,000 men you crucified. As crimson stains I feel your mind. You look upon me with delight. From throne to cross you came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your mind. You look upon me with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Death gave way to glorious light, and tears away the chains that bind. No sons and daughters in your eyes, you look upon us with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a
purihin ng Panginoon sa umagang ito na minsan pa tayo po ay dadako sa pagtanggap ng banal na hapunan. Nais na po ba ng Panginoong Hesus na tayo ay maging karapat-dapat sa pagkakataong ito bago natin tanggapin ang tinapay at ang saro na siyang sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo. Bago po natin natanggapin ang biyaya na nagmumula sa kanya, tayo po lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito na minsan pa kami ay nagising sa biyaya ng buhay na nagmula sa iyo ulit. Salamat, Panginoon, maging sa kalakasan na patuloy niyong pinagkakalog sa amin sa bawat araw, Panginoon. Panginoon, salamat sa isang buong linggo na kami po ay iningatan, ginabayan at pinagpala na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kayo po ay nanatiling tapat at pinagkaluglo ang aming mga pangangailangan ulit sa biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, sa aming gagawing pagtanggap ng tinapay at ng saro na siyang sumisimbolo sa iyong katawan at dugo, Panginoon. Batid niyo po, Panginoon, lahat ng aming mga nagawa nitong bagong nagdaang linggo, Panginoon. Lahat ng mga pagkakasala o kami po ay walang maililihim sa inyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ito po ay aming inilapit at inilulugod sa inyo, Panginoon, na kami po, Panginoon, nawa ay inyong para patawarin at maging karapat-dapat, Panginoon, kami na tumanggap at makibahagi sa pagpagpalang ito na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig na ipinadama niyo sa amin na sa kabila ng aming mga karumihan, hindi niyo kami hinayaan na magdusa at parusahan, Panginoon. Dahil sa iyong sakripisyo, kami po yung hinango sa parusahan at binigyan ng kaligtasan, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo kami sa bawat araw na kami ay namumuhay sa mundong ito, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mabuhay ayon sa iyong katwiran at pamantayan, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, kami ay makasunod sa iyong kalooban para sa amin, Panginoon. Maghari ka nawa, Panginoon, sa aming buhay ngayon at magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po nating pakinggan ang sulat ni Apostol Pablo buhat sa aklat ng unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sumusunod. Ito po ang sinasabi: sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating pong kanin ng tinapay. Ang tinapay pong iyan ang siyang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Ang katawan pong kanyang pinahirapan at pinako doon sa krus. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Atin pong inumin ng saro. Ang sarong iyan naman po ay siyang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus, ang dugong tumigis doon sa krus at ang dugo na luminis sa ating mga kasalanan. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ang Panginoon para sa kanyang mga salita. Hello. Okay. So, amen. So, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. So, bigyan niyo po muna ng clap offering si God bago po tayo magbigay ng ating kaloob po sa Kanya. So, tanong ko lang po, no, sino po dito ang gustong yumaman? Ay, parang kukunti po, no? At ulitin ko po ulit, sinong gustong maging yumaman dito? Anyway, ito yung facts po sa Bible, no? God given us the power to get wealth or magkaroon po ng kayamanan dito sa lupa. Dito po sa sinasabi po, no, ng Deuteronomy
18. So sabi po dito, you shall remember Yahweh your God, for it is He who gives power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers as at this day. So amen, amen po yung pagkabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, no, napakaganda po ng pagpapala sa atin ng Panginoon. So isipin niyo po, no, God blesses us for us that we can able po na makapagtrabaho, makapag-ipon, kumita, at ano pa ba? Mag-accumulate po tayo ng kayamanan dito sa lupa. Dahil gusto po ng Panginoon na maging masagana po ang ating pong pamumuhay. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So also po mga kapatid, no, kung titingnan nyo rin po dito sa verse na to, yung power po na binigay sa atin ng Panginoon comes with a reminder. A reminder for us that we need po to honor God with our wealth. Amen po ba? Amen. Okay. So giving back po, no, giving back to God o dito sa church po means that giving back on what we have earned para sa Diyos po means that we are faithfully supporting God's work for His kingdom. So lahat po ng ating pong ibinibigay po dito sa church, yung ating pong mga offerings ay ginagamit po yan for God's work po para lumago po tayo. So tayo po yung manalangin at tayo po yung magbigay sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat po sa araw na to, Lord God, na muli niyo pong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po, Lord God, sa opportunity ulit na ibinigay mo po, Panginoon. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay na to na amin pong tinatamasa, O Lord God. At higit sa lahat po, Panginoon, yung mga pagpapala mo, Panginoon, sa amin pong trabaho, sa amin pong negosyo, sa amin pong mga ipon, Panginoon. Lord, please accept, O Lord God, itong offering na to, Panginoon, para ito po'y magamit, Panginoon, para sa pagpapalugo po, Panginoon, ng inyong mission dito po sa lupa po, Panginoon. Lord, we ask, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, na pagpalain ng bawat isa po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Bago po saliwan tayo ng praise and worship team ng awitin, pinapaalala ko lang po yung ating pledge or offering for our convention o national convention. If you have any amount that you would like to pledge for our national convention, andun po siya, so doon po natin ilalagay. Okay? Maraming salamat po.
all things through Christ who strengthens me fast. Praise the Lord. Salamat po sa awitin ng ating mga bata. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang special number. Na-bless po ba tayo mga kapatid? Excited na po ba tayo ngayong araw na ito? Praise the Lord. Ako man po ay excited na rin na ika nga po yung ating, yung salita ng Diyos ay ating pag-aralan at patuloy po tayo na ika nga po lumago sa ating relationship at sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ngayong umaga, kung matutunan natin yung importance ng iyong home church. Ano po? Doon sa Acts chapter 2 verse 47, okay? Sa King James Version ay nakalagay po dyan, King James Version, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo sa mga oras na ito at hinihiling po namin na samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral muli ng iyong mga salita. Habang ito'y pinag-aaralan namin, ay amin binibigyan, Panginoon, ng kalayaan, ang banal na Espiritu na mangusap sa amin at bigyan kami ng sapat na kaunawaan upang maintindihan namin ang hangarin mo para sa bawat isa sa amin na sumampalataya po sa iyo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong nag-aakala na ang pinaka-importante lang sa buhay mo ay yung tanggapin si Kristo at hindi na baling hindi kakabilang sa isang simbahan. Yun po ay half-truth. Half-truth in a sense na para kay Kristo, mahalaga po ang iglesia. Half-truth in a sense na kung ang mahalaga lang sa iyo ay si Kristo at hindi mahalaga ang iglesia, nagkakamali ka sapagkat mahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Ang totoo po niyan, ay ibinuwis ni Kristo ang kanyang dugo para sa iglesia at ibinilin po ni Kristo sa mga pastor o sa mga elder, Gawa 20:28, ang pangangalaga po sa iglesia. Sa mga tuwid, mga kapatid, hindi ibig sabihin na tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay maaari na magpalaboy-laboy kung saan-saan. Hindi po. Naniniwala po ako na ang talata pong ating binasa ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagkilala natin kung saan tayo nabibilang na lokal. O yung tinatawag po nating ating home church. Narito po kayo at inilagay kayo ng Diyos dito sa Church of Christ, San Pedro, sapagkat intensyon ng Diyos na itong Church of Christ San Pedro ang inyong maging tahanang iglesia. Ito ang inyong maging local church. And so, pag binalikan po natin doon sa Acts chapter 2 verse 47, ang sabi po dyan, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Hindi ikaw ang nagdadagdag sa sarili mo sa loob ng iglesia. Ang nagdadagdag sa iyo ay si Lord. Ang ibig ko po sabihin, kaya ka narito ay hindi dahil ginusto ni Pastor Rodel. Hindi rin dahil ginusto ng mga elders. Hindi rin ginusto ng mga kaibigan mo. Hindi sila ang may gustong mapadagdag ka dito. Kaya ka narito, gusto kong liwanagin natin ito sa ating lahat. Kaya ka narito dahil ang Panginoon ang nagdagdag sa iyo dito pagkatapos mong maligtas. Tignan niyo po yung term na ginamit dyan, saved. Ibig sabihin ay past tense, ligtas na. So sa lahat ng mga naligtas, ang Panginoon ang nagdadagdag sa mga naligtas na ito sa kanyang iglesia. Itong iglesyang ito, ang nagtayo ay si Kristo. Maliwanag po ba sa atin yon? Uulitin ko po.
kapag may nagtanong po sa inyo, ano ba gayang Church of Christ na yan? Sabihin niyo po, itong Church of Christ na ito, kung saan ako kabilang, ay ang church na itinayo ni Kristo. Nagsimula ito sa Jerusalem, nangalat sa Judea hanggang Samaria, nakarating ng Europa, nakarating ng Amerika, 1901 nang makarating sa Pilipinas. Hindi po tayo nagtatayo ng sariling iglesia. Uulitin ko, wala ho tayong karapatang magtayo ng sarili nating iglesia. Sapagkat kapag tayo po ay nagtayo ng ating iglesia, lumalabas na hindi tayo nagpapasakop sa iglesia na itinayo na ni Kristo. Hindi ho tayo maaaring magtayo sapagkat si Kristo nagtayo na ng kanyang iglesia. Kaya nga po ang pangalan nito ay Church of Christ because naniniwala po tayo na ang samahang ito ay kay Kristo. Amen? Hindi po natin ipinangalan sa palayaw. Hindi po natin ipinangalan sa tinatawag nating bansag. Alam niyo ba yung bansag? Yung katawagan. Ipinangalan po talaga natin ito sa kung sino ang nagmamay-ari ng iglesia. Tignan niyo po yung Matthew 16:18. Ito po'y inaangkin ng ibang pananampalataya, pero gusto ko pong malaman po ninyo na ang dapat talagang umangkin po ng talatang ito ay tayo. Sapagkat ito po ang sabi dito, Matthew chapter 16, verse 18. Ang sabi po dito, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. There is what we call, the possessive word which is my church. Okay? And the gates of Hades will not overcome it. Isa-isahin po natin. Ang sabi rito, and I tell you that you are Peter. Sino po ang kausap? Sino ang kumakausap kay Peter? Si Jesus. Ang kausap po ni Jesus ay si Peter. Ano po? At si Peter naman po ay nakikinig sa sinasabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, and I tell you, Peter. Ano po ang sabi niya? And on this rock, I will build my church. He is pertaining to himself. Sa Greek word, yung pangalang Peter o Pedro ay Petros. Meaning pebbles, maliit na bato. Okay? So pag nakakita kayo ng maliliit na bato, yan po ay pebbles o Petros. Okay? Pero yung pong sinabi rito, and on this rock, okay? Yan naman po sa Greek word ay Petra. Okay? Naintindihan po natin? Yung Petros ay tumutukoy kay Peter, while yung rock, Petra, ay tumutukoy naman kay Jesus. Na ang sabi niya, and on this rock, I will build my church. Kanino pong church? Kanino po? So, hindi ho si Peter ang nagtayo at hindi rin si Peter ang pinagtayuan. Maliwanag po kasi doon sa talata na ang kausap ay si Petros at ang nagsasalita ay si Jesus o Petra sa Greek word. At ang sabi ni Jesus, and I tell you that you are Petros, and on this Petra, I will build my ecclesia. Yan po ang right Greek or original Greek statement na sinabi ni Jesus. And then sabi niya ito, and the gates of Hades will not overcome it. Yun daw pong church na itinayo ni Jesus, hindi raw po mamamatay. Kasi ang sabi ng iba, yun daw church na yon na itinayo ni Kristo ay namatay at nawala, kaya sila nagtayo ng panibago. Hindi ho totoo yun. Sila raw ay inutusan ng Panginoon para magtayo ng iglesia sa Pilipinas. Nakarating po ng Maynila. Pagkatapos po mula Maynila, mula Pilipinas, nagpunta ng Europa, nagpunta ng Amerika,
nagpunta ng Europa, ngayon nasa Jerusalem na. Na-restore na yung church. Baliktad. Sa church history, hindi ganon. Sa church, nagsimula sa Jerusalem, nakarating ng Judea at Samaria, nakarating ng Europa, nakarating ng Amerika, nakarating ng Pilipinas. Yun ang tama. Pero kung galing Pilipinas at ang nagtayo ay katutubong tao at hindi si Kristo, sablay na po yan sa salita ng Diyos. Binabanggit ko po ito para malaman nyo yung iglesyang kinabibilangan po natin o yung iglesyang ito ay hindi pag-aari ng sinuman katutubong tao. Ang iglesia pong ito ay naroroon at nakasandal sa iglesyang itinayo na ni Kristo. Meaning, ipinagpapatuloy lang po natin yung itinayo na ni Kristo. Ngayon, yung pong iglesia po na yan, ni Kristo, marami yan. Tignan niyo po yung Roma 16:16. Puntahan po natin to. Roma 16:16. Ano po ang sabi dito? Ito, ginagamit po ng katukayo po natin eh. Ano ho? Roma 16:16, sabi diyan, greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings. Ang sabi nila, wala ka raw mababasa na Church of Christ sa Bible, which is totoo naman kasi singular. Tama po ba? Tama po. Church of Christ, singular po yon. Pero ang ginamit po rito ay plural. Churches of Christ. Eto tanong ko, magkakaroon ba ng plural kung walang singular? Hindi pwede. Magkakaroon ba ng marami kung walang iisa na nagsimula? So yung binabanggit po dito ni Paul na Church of Christ o Churches of Christ ay yung Church of Christ sa bawat lokal o location at that particular time. Itong church na itinayo ni Kristo, mahal na mahal niya po ito. Gawa 20:28, Acts 20:28. Pakipuntahan po natin yan. Mahal na mahal ni Kristo. In fact, ganito po katindi ang kanyang pagmamahal. Ano po ang sabi rito? So guard yourselves and God's people. Sino kausap dito? Okay. Sino nagsasalita rito, by the way? Si Apostle Paul. Kausap niya po yung mga elders o mga pastors na tinuruan niya at kailangan niya na pong lisanin yung iglesia na yon. Ang sabi niya po rito, bago siya lumisan, ito bilin niya, so guard yourselves and God's people. Feed and shepherd God's flock, His church, purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as elders. Ano raw po ang pinambayad sa iglesia na itinayo ni Kristo? Ang ibinayad ay yung kanyang sariling dugo. Kaya po yung iglesia, napakahalaga kay Kristo. Hindi mo ngayon po pwedeng baliwalain o bigyang walang halaga ang iglesia. Ang point po na gusto kong ibigay sa inyo, kung kay Kristo ay mahalaga ang iglesia, dahil binili niya ito ng kanyang sariling dugo, dapat din po pinapahalagahan po natin ang pagiging bahagi ng iglesia. Amen po ba? So, mahal ni Kristo yung iglesia. Balikan ko po yung word na yon. Bakit? Ipinahayag ni Kristo doon sa Efeso, chapter 5. Puntahan nga po natin, verse 21 and to the following verses. Hindi ko masyado ma-recall. At ito po, start po tayo dito. And further, submit one another out of reverence for Christ. 22. For wives, this means submit your husbands as to the Lord. 23. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head
of the church. Sino po ang head ng church? Sino po? So, pag may nagtanong po sa inyo, sino ang head ng Church of Christ? O, wag niyo sasabihin si Pastor Rodel, ha? Kasi yung iba po, ang sagot, sinong head ng church niyo? Ay, si Pastor Rodel, hindi po ako. Hindi po. Okay? Kaya po yung ibang yung ibang mga grupo na meron silang mga head bukod kay Christ, mukhang sablay po yun dito sa talatang ito. Kasi dito, sa talatang pinag-aaralan po natin, maliwanag na ang head ng church ay si Christ. Tignan niyo po. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church. Sino raw po ang tagapagligtas? Ulitin ko po yung tanong. Sino po ang tagapagligtas? Si Jesus Christ. Sino ang kanyang ililigtas? Yung kanyang church. Amen? Are you glad that you belong to the church? Amen. O, ituloy natin. Eto na ngayon, 24. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Tuloy po. O, ito na. Tignan nyo na po ito. For the husbands, this means love your wives. Just as Christ loved the church. Tanong, mahal po ba ni Kristo yung iglesia o hindi? Mahal. Kayo po, mahal po ba ninyo ang Church of Christ na kinabibilangan nyo o hindi? Mahal nyo? Talaga, ha? Gaano po kaya nating kamahal yung Church of Christ na kinabibilangan natin? Balikan natin yung Acts chapter 2 verse 47. And the Lord added to the church daily such as should be saved. What is this verse talking about? Ano ba sinasabi nito? First, it's not talking about denomination. It's not about Methodist denomination. It's not about Presbyterian. It's not about Iglesia ni Cristo. It's not about Dating Daan. It's not about Catholic Church. No. That time, there was no denominations when this verse was proclaimed. Hindi ito tungkol sa mga pangkat-pangkat, grupo-grupo na ito. Hindi po ito tungkol doon. Second, it is not about the church building. Yung church po, nasabi rito, and the Lord added to the church daily, hindi po yan tumutukoy sa gusali. Hindi po. Back in the first century, there were no church buildings. Noong mga panahon na yon, wala pong chapel. Wala. When you read the New Testament, you will see plenty of examples that Christians met in homes to conduct church services. Sa bahay-bahay po sila nagtitipon-tipon. So our text is not referring to a church building. No. Kung minsan nasanay po tayo, ang ganda ng church namin. Hindi po yun. Chapel. Pero hindi po church. Third, it is not talking about the universal church. Itong talatang pinag-aaralan natin. The verse talks about real people who literally came together in real place in a certain time. There is no thought of universal or unseen or spiritual church at this verse. No? Bagamat naniniwala po tayong merong universal church, meaning ito po yung kalipunan ng mga mananampalataya ng iba't ibang mga lugar, iba't ibang dako sa mundo na naniniwala ng kaparehong paniniwala natin. That is universal church. Pero itong talata pong ito, there was no thought of universal or unseen or spiritual church in this verse. Because this verse talks about the local church known as the church which was at Jerusalem. Acts chapter 8 verse 1. So ang tinutukoy po nito, hindi yung universal or unseen church. Ang tinutukoy po ng church na ito
ay yung pagsisimula o yung church kung saan nasimulaan doon sa tinatawag po nating Jerusalem. Okay? So it does not mean that people were added to a group of denomination or to a church building and they were united in what we call universal church. No, hindi po yung tinutukoy. It simply means what it says, that the Lord added to the church at Jerusalem such as should be saved. Parang ganito. Nung naligtas kayo, tumanggap kayo kay Kristo, no? Nabautismuhan kayo. After being saved, the Lord added you to the church at San Pedro. Ito ngayon yung inyong home church. Amen? So, ganun din dun sa time nila. No? The Lord added to the church at Jerusalem such as should be saved. It means what it says. It says what it means. Hindi natin pwedeng baguhin to. Yun na yun. So kung sa panahon natin, ikaw ay dinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia, located dito sa San Pedro. Ito ngayon yung iyong local church. Ito ngayon yung iyong home church. Amen? Okay. Ngayon, liwanagin natin. Ano ba ibig sabihin pag sinabing church? The word church is the English translation of the Greek word ekklesia. Now, it is compound word joining the preposition ek, which means out, okay? And the verb kaleo, which means to call. Meaning literally, the called out ones. So yung pag sinabing iglesia, okay? Pag sinabing iglesia, ito yung mga tao na tinawag ng Diyos, called out ones. Ano ho? Galing po ito sa Criswell Study Bible. Ano po? Ito ang kanyang note doon sa Ephesians chapter 5 verse 23. Now, a church is a group of people who had been called out of sin and unbelief to faith in Christ. A group of people who were called from the world to the Lord, from darkness to light, from prison to freedom, and from sinfulness to holiness. Sino po yon? Sino yon? At teka muna, sino po yon? Ulitin ko po yung definition ng church, ho? At tignan nyo kung kayo po ito. Okay? A church is a group of people who have been called out of sin and unbelief to faith in Christ. A group of people who were called out from the world to the Lord, from darkness to light, from prison to freedom, and from sinfulness to holiness. Sino to? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak. Bakit po? Imaginein mo, dati kang nasa sanlibutan. Ngayon, ikaw taga-kaharian ka na. Hindi ka pa masaya niyan? Isipin mo, dati kang walang pananampalataya sa Diyos. Pero na makarinig ka ng mabuting balita, meron ka ng pananampalataya kay Kristo. Isipin mo, dati kang nasa kadiliman, ngayon nasa liwanag ka na. Di ba? Isipin mo, dati kang alipin ng kasalanan, ngayon malaya ka na. Dating ikaw ay namumuhay sa pagkakasala, ngayon ikaw ay nabubuhay sa kabanalan. Hindi ba napakasaya nito? Amen? In other words, the church is a group of people who had been saved and have come together to form what we call an assembly, a fellowship, or what we call get together. Yan yung Acts chapter 2, verse 47. No? And the Lord added to the church at Jerusalem daily such as should be saved. You know, the Lord will never make you an orphan after being saved. Pagka tumanggap ka kay Lord, hindi sasabihin ni Lord, siya, ligtas ka na. Pumili ka na kung saan mo gusto pumunta. Gusto mo magpalaboy-laboy? Sige, magpalaboy-laboy ka. Ganun po ba ang Diyos? Hindi. Kayo po ba ay nakakita ng mga taong pagala-gala na walang inuuwian na tahanan? Nakakaawa po ba o hindi?
Nakakaawa. Kayo po ba ay nakasumpong na ng mga taong ulila? Walang tahanan? Naka-witness na tayo. Malungkot po ba kapag ikaw ay ulila at walang pamilya? Malungkot. Gusto po ba ni Lord yun sa mga naligtas? Hindi. Kaya lahat ng mga tumatanggap, idinaragdag ni Kristo sa kanyang iglesia. Kayo po idinagdag ng Panginoon sa Iglesia ng San Pedro o Church of Christ at San Pedro. Ito po ang inyong home church. Sabi mo nga sa tabi mo, welcome home. Yan, tama po. Ito po ang inyong church. Ano ho? When you come to Christ, the next will be you will become part of the church. Coming to Christ and coming to church are two separate things. Okay? Because if you come to church without coming to Christ, you will go to hell. Ulitin ko yon. If you come to Christ without coming to Christ first, you will go to hell. Bakit? Hindi po yung iglesia ang nagliligtas. Ang sabi ng iba, uy, umanib ka sa amin, pag di ka namin kaanib, di ka maliligtas. Hindi yung totoo yun. Hindi ganon. Okay? Maliwanag po ba? Maliwanag yon. Hindi yung iglesia ang nagliligtas. So kahit na ikaw ay ianib mo yung sarili mo sa iglesia, okay? Una, hindi mo pwedeng gawin yon. Yes, you can come, no, to the church, but it doesn't mean na ikaw ay saved. Because coming to Christ is different from coming to church. When you come to church without coming to Christ first, you will go to hell. Because I believe only Christ can save you, not the church. Okay? That is written in Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sabi po yan, ni Paul. Doon sa mga nagtanong sa Philippians jailer, nagtanong kung paano sila masisave. So, salvation and church membership are two separate things. Okay? Magkaiba po ang dalawang ito. Okay? Ang una po, kailangan ng isang tao ay lumapit kay Kristo at si Kristo idadagdag siya doon sa kanyang local church. Kaya nga sabi, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Now, these are three things that I want to remember. I want you to remember why being part of your home church is vital. Number one, your home church connects you to others. Itong home church mo, na kinabibilangan mo, ito po ang nagiging daan para ikaw ay iugnay sa iba. Amen? Yes. Romans chapter 8, verse 15 to 17, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons. Okay? By whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Maliwanag po na kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ang benefits mo kapag ikaw ay naroroon at dinagdag sa isang lokal, katulad po ng Church of Christ San Pedro, you're now part of this church. This is your home church. Your home church connects you to others. Hindi ka na nag-iisa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka na nag-iisa. Narito ako para sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Diba? So when you become a Christian, as I have said, the Lord added you to His family in a certain local church. It becomes your home where you become brothers and sisters connected through the blood of Christ. Magkakamag-anak ba tayo rito? Ha? Magkakamag-anak po ba tayo rito? Hindi. Hindi tayo magkakamag-anak. By blood? Hindi po. Pero magkakapatid po ba tayo rito? Yes, through the blood of? Tama po.
Isipin niyo po yun. Saan naman kayo makakakita ng samahan na nagtutulungan, nagdadamayan, di ba? Nagmamalasakitan sa isa't isa. Sa church lang po yun. At nangyayari yun sa home church mo. Kawawa ka kapag palipat-lipat ka. Ang tawag dito, mga Kristiyano sa Galacia, gala ng gala. Ngayon nasa CCF, bukas nasa Victory. Sa susunod na ando sa GCF, sa susunod na sa ibang fellowship. Ay, may okasyon sa Church of Christ, dumalaw sa Church of Christ. Pagkatapos ng okasyon sa Church of Christ, lipat na naman sa day by day, punta na naman sa ganitong fellowship, punta na naman sa ganito. Ano to, mall? Pag hindi mo gusto sa Robinson, lipat ka sa SM. Pag ayaw mo na sa SM, lipat ka doon sa All. All Mall ba ang tawag doon? Or Sana All. Di ba? Wala pa yatang Sana All Mall, ano? Ganun ba yon? Ha? Mga kapatid, idinagdag ka ni Lord dito. So kung merong mga konting problema, meron kang hindi nagugustuhan, ang part mo ay maging bahagi para maging kaibig-ibig ang anumang gagawin natin bilang bahagi ng lokal na iyan. Amen? Napakahalaga po ng tinatawag nating loyalty doon sa church na pinaglagyan sa atin ni Kristo. Bakit po? Hindi po pwedeng ikaw ay Kristiyanong taga-Galacia kasi hindi ka lalago pag pagala-gala ka. Tama po? And later on, ito ang masakit. Later on, makikita mo ang sarili mo, nag-iisa ka na lang. Bakit? Hindi ka mag-fit dito. Hindi ka mag-fit dito. Hindi ka rin fit dito. Saan ka ba talaga? Now, siguro sasabihin natin, pastor, di ba Christian din naman yung mga church na yan? Oo nga. Ang tanong ko, saan kabilang ka na tinatawag mong home church? Para pong halimbawa, yan, kina Sister Ara, kina Pastor Vic, Junela family. Ilan ba ang Junela family? Ilan ba kayo, pastor, na magkakapatid? 3. Di ba? O halimbawa si Alfonso, di ba? Si Alfonso po, kabilang sa pamilya ni Pastor Vic. Bagamat Junela rin po, yung mga kapatid ni Pastor Vic, hindi po doon nabibilang si Alfonso. Nabibilang po siya, doon siya nilagay ng Diyos, ang tatay at nanay niya, si Pastor Vic at Sister Ara. Amen? Siguro pwedeng dumalaw-dalaw. Pero hindi siya talaga taga roon sa pamilyang yon. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Yes, ang Victory, Christian yan. Tama. Ang Saddleback, Christian yan. Tama. Ang GCF, CCF, at kung ano pang FFFF na yan. Christian yan. Pero ang tanong, saan ka bang pamilya inilagay ng Diyos? Kung saan ka nilagay, doon ka. Amen? Kung minsan hindi ayoko doon kasi masyadong pogi yung pastor, nakakasilaw. Lipat ka na naman. Diba? Pag napalipat ka sa iba, ayoko doon, masyadong maputi yung buhok ng pastor. Alam mo, ang liliit lang kung minsan. Alam nyo, umalis lang kayo sa isang local church kapag ang tinuturo na ng local church mali. Pero kung mga opinions, mga konting problema lang, mga kung ano-ano lang na mga maliliit na bagay, na pwede naman natin pag-usapan po natin, pero hindi dapat po iniiwanan. Ang local church dapat dinadamayan kasi nga, mahal ni Kristo ang iglesia, dapat mahal mo rin ang iglesia. Amen? Tanong ko po, mahal niyo po ba ang iglesia? Ang Church of Christ San Pedro, mahal niyo po ba? Lagi ka bang na-attend? Ay doon pa lang, sablay na eh. Di ba? Pag mahal mo, lagi mong kadate. Di ba? Kasi hinahanap po kayo, balikan po natin. Okay? Pag si Alfonso po, mahal niya yung family niya, hindi yan mapapalagay pag hindi yan umuwi sa kanyang bahay. Tama po? Tama po ba? At kapag hindi naman siya nag-uuwi, naandyan si Pastor Vic at Sister Ara para i-text, hanapin, saan ka na, ano na nangyari, kumusta naman, anong balita sa'yo, mag-report ka naman, nasaan na kayo. Tama po ba? Tama. Hindi ba yun ang ginagawa ng mga kapatiran natin? Yung iba naman sa atin, isang beses lang ako nawala, hinahanap na agad ako. Ayaw mo noon, namimiss ka namin. Kesa naman doon sa church na walang pakialam sa'yo.
Magsimba ka o hindi, wala silang pakialam. Lumago ka o hindi, wala silang pakialam. At nang mamatay ka, wala rin silang pakialam. Di ba malungkot yun? Ang church po ay pamilya. At dahil ito po ay pamilya, ang Diyos ay ang ating Abba Father, tayo po ay magkakapatid. God brought us here together to connect to one another. I and you should be connected together. And we're connected not because we're relatives, we're connected because of the blood of Jesus Christ that was shed for you and for me. Remember mga kapatid, noong po likhain ng Diyos ang sanlibutan, pagkatapos po nalikha niya ang lahat ng kailangan ng tao in the Garden of Eden, nakita niya po si Adam malungkot. At ang sabi ng Diyos, nung makita niya Genesis chapter 2 verse 18, dahil wala pong makita si Adan nakauri sa mga hayop. Actually, ang lahat na nagpangalan sa hayop, by the way, si Adan. Alam niyo po ba yan? Ang lahat ng pangalan ng hayop na yan, si Adan po ang nagbigay. Nakita niya, uy, ito mukhang tigre. Tigre. Yan. O ito, mukhang chongo. Chongo. Ayan. Galing ni Adan, ano po? Ay, ito malaki. Parang elepante. Tama! Elepante! Di ba? Tapos nakita niya, ito, ang ganda ng guhit. Parang zebra. Tama! Zebra! Ito, haba ng leeg. Parang giraffe. Giraffe! Isipin niyo po yun. Lahat po yun. Tuntuan naman itong mga young people. Lahat po yun si Adan ang gumawa. Ito na matindi. Lahat ng pinangalanan niya, partner by partner. Siya walang partner. Wala siyang kasama. Meaning, malungkot pa rin ang tao kahit na ang kasama niya ay hayop. Kayo po ba meron kayong hayop na kasama sa bahay? Di ba malungkot pag hayop lang ang kasama mo? Teka muna, ibang hayop naman yata yung tinutukoy niya. Magliwanagan tayo. At sinasabi ko pong hayop ay yung pet. Di ba? Minsan, talaga naman malungkot pagka pet lang ang kasama mo, wala ka man lang kausap, di ba? Halimbawa po, sa bahay, meron kaming pet, ang pangalan si Cassie, di ba? Tapos pagdadating kami, si Cassie sasalubong sa'yo. Masaya rin naman ng konti, pero di po ba mas masaya pag ang sasalubong sa'yo tao? O imagine ninyo si Adan, di ba? Halimbawa, pag si Adan, ang kapartner niya, elepante. Hindi, ang hirap naman nung akapin. Super malaki nito. Sabi niya, mahirap naman partner pag chongo. Mangangalay yung kanyang kamay. Bakit lagi nakalambitin? Mahirap naman pag tigre. Matapang. Di ba? So malungkot si Adan. Nung nakita ng Diyos yon, sabi po ng Lord ito, it is not good that the man should be alone. Sa ibang salin, it is not good for a man to be alone. Kaya po, anong ginawa ng Diyos? Gumawa po siya ng makakasama ni Adan. Pinatulog niya si Adan, kinuha ang isang tadyang, pagkatapos ang tadyang na iyo'y ginawa niyang babae. Kaya ang sabi ni Adan, siya nga ay buto ng aking buto, laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Galing, ano po? Ba't kaya si Lord hindi na lang lumikha ng ba't kaya hindi na lang lumikha ng another woman from the dust? Naitanong niyo po ba yon? Ha? Hindi? Ay di tanong niyo ngayon. Magkaintindihan tayo. Bakit nga ba hindi na lang Alam niyo kung bakit? Para po maintindihan ni Adan kung paano niya mamahalin yung babae. Na nung sabi, dapat niyang mahalin ito gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Galing ni Lord, no? Pwede naman si Lord kumuha ng panibagong dust gawing Adan, gawing Eva, eto na Adan ang partner mo. Hindi po kinuha po sa ribs para ma-realize po ni Adan na dapat niya pong mahalin yung kanyang kapartner gaya ng kanyang sarili. O kaya mga lalaki na may asawa na,
mahalin nyo po yung partner nyo gaya ng pagmamahal nyo sa inyong sarili. At kayo ay magiging masaya. Okay, puntahan natin ngayon to. Anong relationship niyan? God did not want the man to be alone. And God doesn't want you to be alone. And that's the reason that God created this local New Testament Church of Christ at San Pedro so that you will not be lonely. Sabihin mo nga sa katabi mo, kasama mo ako, kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, come on. God created the woman so the man would not be alone in the Garden of Eden. The same principle, just the principle, God created the local church so that you would not be alone in this world. Again, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So bakit ka mananatiling lonely kung meron namang church na nag-iintay sa'yo? Kaya it's not good for a Christian to be alone. You need your brothers and your sister. Amen po ba? Here's the mission. No? Ito ang mission natin kay Lord. Gusto ng Lord, hindi lang tayo-tayo. Gusto niyo po ba tayo-tayo lang? Hindi. Ang gusto po ng Lord, mapuno ang kanyang bahay. Ito po sabi niya, Luke chapter 14 verse 23, go out into the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled. Anong gusto po ni Lord? Ang kanyang tahanan ay, laksan nga po natin, ang gusto po ni Lord, ang kanyang tahanan ay mapuno. So mga kapatid, punuin po natin yung iglesia na itinayo ng Panginoon dito sa San Pedro. Paano gagawin po natin? Lagi natin isaisip, mga kapatid, to be connected with one another. I'll close this message muna dito. Ano po? And we'll continue yung part next week. But gusto kong bigyan natin ng pansin yung Luke chapter 14 verse 23, go out into the highways and hedges and compel them to come. Pakiusapan natin silang lumapit because ang sabi ng Panginoon, that my house may be filled. Gusto ng Panginoon ang kanyang iglesia mapuno. Kayo po ba kontento na ganito lang ang bilang ng papasok sa langit? Kontento po kayo? Ako po hindi. At naniniwala po ako, kayo rin hindi. So ngayon, pag-usapan po natin, how are we going to compel our friends, our relatives, our office mates or classmates to come into the house of the Lord? I think the first is we have to compel them to come to Christ. Diba? Paano natin gagawin yan? Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa araw na ito na minsan pa ipinaunawaan mo sa aming Panginoon yung importansya o yung kahalagahan ng tahanang iglesia o ng local church kung saan po kami nabibilang. Nawa po, O Diyos, katulad ng pagmamahal mo sa iglesia, ibinigay mo ang iyong buhay para po dito. Salamat po ng marami. Nawa po, O Diyos, ganun din po namin mahalin at pahalagahan ang iglesyang ito na kinabibilangan po namin. Meron pong mga problema, meron pong mga iba't ibang suliranin o iba't ibang mga pagsubok na pinagdadaanan po kami. Pero Panginoon, ilagay mo po sa puso namin na anumang problema ang pagdadaanan ng aming home church, kasama po kami, Panginoon, na aagapay, makikibahagi, tutulong, Panginoon, sapagkat kami po inilagay mo sa iglesia ito. Ikaw, O Diyos, ang nagdagdag sa amin sa iglesia lokal na ito ng Church of Christ San Pedro. Tulungan mo po kaming magawa namin yung aming part. At kung hindi pa man, Panginoon, makita namin ang aming dako sa loob ng iglesyang ito na kinabibilangan namin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat minahal mo kami at ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. Ito ang aming pasasalamat at dalangin at pagsamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan namin ang Panginoon. Praise the Lord.
Tawagin po natin ang ating praise and worship team para pangunahan tayo sa ating closing song. After that, the closing prayer and the benediction. Panginoon, patuloy mo ang aming pagpupulong sa iyo. Sapagkat muli na ay nasukungan ng iyong kabilaan at may kadalaman ito sa ating puso dahil binigyan mo uli ang pagkakataon ng iyong marami na ikaw ay papurihan sa Panginoon sa oras na ito. Panginoon, maraming po salamat sa mga kapatid na ginamit mo sa bahagi ito. Kami magkaroon ng kaligsan at kami Panginoon, papasalamat kami sa iyong anak na tinakda mong magbigay sa amin ng mensahe upang mapalakas po ang aming pananampalataya ko sa iyo. Ngunit Panginoon na wala pong kabudahan, buhay po sa inyo at wala pong kaligtasan po namin. At tinatanggap ang Kristo ng aming Panginoon. At bilang isang pamilya, kami po ay patuloy po na nagpupuri at nagbibigay po ng
pagsamba po sa inyo. Pero di Panginoon na namin ang aming mga kapatid na hindi nakarating sa palatapaan ito. So ay ganun sukat ng kalusugan ng kung ano man ang mga pagkakanin at kanilang yatag niya ngayon ay tulungan sila. At naway maging kapiling din namin sila. Kasama po sa aming pagsamba sa susunod ko mga araw, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa aming pag-iwiwalay sa oras na ito ay patuloy po kami ingatan at gabayan manumang ang planong gawin sa kanilang pang mga araw ay gawin namin ito, mga Panginoon, na may pagdadagat at pagsunod po sa inyo for your glory, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ito natin ang ating pagbabara. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the dwelling comfort of the Spirit, and the Holy Spirit, be with you all, now and forever. Amen.